Executive Assistant, Office of the Secretary ng DOTR, si Asek Johnny Gesmundo. Nasa linya natin. Asek Gesmundo, Igan at si Lala. Good morning po. Magandang umaga po, Asek. Igan, Lala, Executive Assistant lang po. Huwag mo akong i-promote ng ASEC. Okay. Sorry. Eto, dinemote na po namin yung nagsulat. Paalis na po siya, nagpaalam na. Okay. Yung tungkol sa may mungkahing baliktad yung traffic flow ng EDSA busway, ano po ba nasa pag-aaral? Kasi sabi ng automotive groups. Delikado. Oo, takaw aksidente daw po. Hindi. Pero ganito muna, Igan. Tama ka, pinag-aaralan niya. It is a suggestion, okay? At ang utos ni Secretary kahapon ay sinabi nga tawagin daw itong dalawang consortium na accredited na pumasada dyan sa busway na let's sit down. Ano ang inyong comment? Kontra ba kayo dyan? Ano nakikita nyong disadvantage, etc. Pero marami nang nagsasabing gusto nila yon. Ang ang personal nakikita ko, well, it was also echoed by the Secretary na sinasabi nga namin na pagka kinounterflow mo ang busway sa EDSA, yung mga illegal na papasok, paano ka lalabas? Kasi may nasalubong. Pero paglabas po nila, paano naman lalabas yung busway? Di ba para makahalo rin sila dun sa main road eventually? Paano ho ba yun? Hindi na sila lalabas. Umiikot sila Oo. Tulo na yun. Umiikot ng Balintawak area, umiikot sa may... So wala talagang way na lalabas? Walang papasok. Walang papasok na private? Bus. Oo. Yes. Isa na lang ang pinag-iisipan namin paano doon sa EDSA Ayala Dahil merong one Ayala ron dapat doon sila dadaan yung mga pa-southbound. Anyway, ang nakikita naman diyan maganda rin yung pintuan kasi tama-tama sa kanan, di ba? Correct. Hindi delikadong bababa ka. Diretso na dun sa side, parang sidewalk. Tama. So yun yung isang magandang safety component na nawalan na yung delikadong umiikot ng pasahero para sumakay doon sa pintuan on the wrong side. So isa yon. Yun nga, nakikinig kami. Gusto naming pakinggan. Anong mga tingin ninyo? Ano yung mga sinasabi yung safety hazards na yan? Makikinig kami at gusto namin ano ang mga magandang suggestions kung paano natin ito mapaganda bago i-implement. Maraming mga oras pa para pakinggan ang mga suggestions. Magsasagawa po kayong public consultation? Hintayin natin ang ating road sector. Siguro si Secretary, ang unang hakbang niya ay kausapin niya ang mga consortium ng mga bus. Yung dalawang... Yes. Okay, follow up lang kami doon sa... Ayan na naman, si Sete. Wala na si Sete. 8 na yan. Ano na nangyari kay Sete, Sir Johnny? Yung ang huling is Orient private company. Gatchalian. Na hinayaan na namin ang LTO. LTO na. Kasi nga sabi naman ng yung kumpanya, they will cooperate with the investigation. Pero yun nga ang sinasabi ng LTO na kailangan malaman ang sagot na bakit sila nagkaroon noong fake plaka, saan yan galing, sino nagpahintulot, kapitan, etc. Those are the So may impound po ba yung sasakyan? Dapat. Yun nga yung sinasabi na as per SAIC, yung mga ganyan ay dapat for impounding. Yun ang reglamento ng SAIC. Sa akin dapat alisin na protocol plate. Hindi. Ang suggestion ni Secretary is ilimita na. Kumbaga, hindi ba... hanggang ano lang, siguro Pangulo. Ako nga, gusto ko pati Pangulo, wag na dahil para alam nila yung nararamdaman araw-araw sa traffic ng tao. Mas makakapag-isip po kasi ng government policy kasi pag kayo mismo nakakaranas, Sir Johnny, di ba? Kayo, kitang-kita nyo Siguro, visit na rin kayo sa daloy ng trapiko Yes. Oo. Humihingi na nga kami ng tulong sa publiko. Huwag nyo namang iasa sa amin lamang ang trapiko. Pagtulungan ho natin, baka may maganda kayong mga suggestions. Speaking of suggestions, Sir Johnny, bakit daw dilagyan ng RFID ang busway para daw authorized lang ang makakapasok? Hindi ko alam kung posible. Ayan, magandang suggestion yan. Consider natin yan.
Ayan. Okay. So Johnny, ingat po Salamat po, makikibalita kami muli. Sige, Igan, imbitahin mo ako sa Igan Cup mo. Next year pa. Practice ka, Mahabang practice. panahon pang practice. Okay, salamat. Sige, Igan, Lala. Salamat Johnny po. Gesmundo Sir po, Executive Johnny. Assistant sa Office of the Secretary sa Department of Transportation.